Ano po sa tingin ninyo yung mga senador na membro ng Blue Ribbon Committee ni Senador Ping Lacson ay kapanipaniwala pa ba na sila ay mag-participate sa hearing tapos hindi naman sila pumipirma sa committee report? Okay, ganito po yan. Ilang buwan na yung partial or draft committee report ng Blue Ribbon na magre-rekomenda kung sinong mga dapat imbestigahan at kasuhan na involved sa flood control scam. Yun po yung laman ng committee. May mga pangalan yun. Hanggang ngayon po, aanim pa lang senador ang nakakapirma. Si Tito Soto, ang chairman Ping Lacson, at ang mga membro, Ma'am Aquino, Hontiveros, Erwin Tulfo, at saka Pangilinan. So, 6 lang sila. Pero majority, o halos lahat, ng mga senador ay membro ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nilang panindigan yung kanilang trabaho at committee report? Alam na natin bakit yan. Baka may pinagtatakpan. At dahil dito, dahil dyan, magre-resume ulit ang Blue Ribbon Committee sa oras na dumating si Saldico. At kung makikipag-ugnayan at gustong humarap ng 18 mga dating sundalo, ay pagsasabayin. Yan ang plano ni Senador Lacson as chairman. Pagsabayin ang 18 mga sundalo na nagpakilalang mga tauhan ni Saldico at si Saldico sa oras na ito'y makabalik ng bansa. Kung yung mga gunita, ilang beses nang inimbitahan si Saldico para dumalo, kahit na online, kung saan man siya nagtatago noon, hindi ginawa. Itong Maleta Boys na 18 mga dating sundalo, ilang beses na rin na sinabi ni Ping Lacson, bukas siya para ito'y imbestigahan. Pero ang problema, yung Attorney Baligod na abogado ng 18 mga sundalo ay hindi naman ho nagpakita ng seryoso na makipag-ugnayan sa opisina ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, hindi niya naramdaman na seryoso si Baligod para dalhin sa kanya ang mga dating sundalo at tumarap sa public hearing. Dahil yung mga sinumpaang salaysay, gustong ni Lacson makita yan. Hindi daw ho magawa ng abogado. Kaya hindi ko rin alam kung bakit. At dahil dyan, ito ay kailangan na silang pagharapin. Hindi totoo yung sinasabi ng mga Duterte na umiiwas si Ping Lacson sa 18 mga sundalo. Hindi totoo yun. Si Ping Lacson ay retiradong Director General ng PNP. Bakit matatakot yan sa mga dating sundalo? Bakit naman siya matatakot as chairman? Kalokohan yung sinasabi niya. Yung kampo ng 18 mga sundalo ang hindi makapag-decide kung kaya ba nilang humarap sa Blue Ribbon Committee o hindi until now. Sila yung nagdadalawang isip. Sila yung hindi seryosong humarap sa committee. Yan po yung aking opinion at nakikita sa sitwasyon sa paliwanag ni Senador Lacson. Ngayon, yung mga senador na membro nito, sabi ko nga halos lahat member, nasa na kayo? Meron pa ba kayong personalidad na mag-participate sa hearing sa oras na magharap yung mga dating sundalo at si Saldico para magtanong? Kaya ko tinatanong yan kasi kung kayo ay hindi naman pumipirma sa committee report, useless ang inyong participation dyan. Useless din ang inyong pagiging member ng committee kung hindi kayo maninindigan sa inyong trabaho. Saludo tayo dun sa 6 na mga senador. Ang gusto nun katotohanan ang lumabas. Panagutin ang mga dapat managot kahit kasamahan nila. Kasi pumirma sila dun sa report na yun ang pagbabasihan para i-rekomenda sa ombudsman. Yun naman ang trabaho sa DOJ. Yun naman ang trabaho ng komite. Recommendatory lang kung sinong pwedeng kasuhan at gumawa ng bagong batas in aid of legislation. Okay? At para ho sa inyong kaalaman, wala ni isa sa oposisyon ang pumirma sa committee report na yan. Lahat sila. Siyam sila, kung di akong kakamali. Siyam yung lehitimong oposisyon na pinamumunuan niya ng grupo ni na Cayetano, Marcoleta, Padilla, Bato, at saka si Amy Marcos, at kung sino-sino pa doon. Hindi ho sila pumirma. Ang tanong, bakit ayaw niyong panindigan ang inyong trabaho as member ng Blue Ribbon Committee as Senador ng Republika ng Pilipinas?
Okay? Kasi 3 pirma na lang ang kailangan ni Ping Lacson as chairman para mabuo na yung trabaho nila. Kasi siyam daw po na signature enough na as majority signature na yun. Okay? O ibig sabihin kung majority yun, ang member pala ng komite nasa 18. Kasi kung 18, or 16, mga 16 ang member, majority na nga yung 9 signature. Ngayon, minority pa, kakaunti pa kasi 6 pa lang. O posible na kung halimbawa darating sa hearing kung kailan mangyayari, si Saldico at saka yung mga 18 mga sundalo, yung mga senador na member ng komite na magpa-participate yan, baka papugi lang, for publicity lang. Na kunwari, seryosong magtanong, seryosong naghahanap ng katotohanan. Pero pag gumawa na ng committee report, hindi naman nila susuportahan at ayaw pirmahan. O, di ba? Ayan, mga senador, walang personalan, issue lang. Ipakita naman ninyo sa taong bayan, meron kayong paninindigan at dapat manindigan. Dahil mamamayang Pilipino ang kumplenan, ang biktima ng graft and corruption. Paulit-ulit na tayo sa isyong yan. Bakit hindi yun maintindihan? Hindi kasalanan ng Blue Ribbon Committee. Kung bakit wala pang nare-recommenda. Kasi kulang nga yung dokumento, yung signature. Yung mga senador, lalo na yung oposisyon na banat ng banat sa gobyerno, kurap ang gobyerno, dapat managot ang mga kurap. Yan na yun eh. Yun yung tamang pamamaraan. Isa yan sa tamang pamamaraan. Yung inyong committee report dahil yan ang pagbabasihan. Anong sabi ng DOJ? Anong sabi ng Ombudsman? Sa oras na mayroong committee report na ipaparating sa kanila ang Blue Ribbon Committee bilang respeto, kanilang aaralin, kanilang gagamitin, kanilang titingnan ang recommendation at kanilang pagbabasihan sa case build-up laban sa kung sinong irerekomenda. Kung senador, congressman, or cabinet secretary. Kaya nga kaabang-abang eh. Tapos ngayon sasabihin nyo kayo laban sa korupsyon. Walang ginagawa ang gobyerno sa korupsyon. Ay yung trabaho nyo hindi nyo magawa. Di ba? Di ba panlilin lang yan? Ay sorry, kahit nakilala nyo ako, kilala ko kayo, real talk tayo. Huwag nyo linlangin ang mga Pilipino. Manindigan kayo para may liwanag ang bukas. Pero kung kayo magtatago, matatakot, utang na loob ang pinairal, magtatakipan kayo dyan. Hindi kami titigil at ang channel na ito, papangalanan namin kayo sa darating na araw. Kaunti lang kayo, 24 senador lang kayo, napakadaling tandaan. Madaling mabilang kung sino may prinsipyo, sino makabayan at hindi, at sinong namumulitika lang, at sinong walang paninindigan. Please like and share, subscribe and follow.